Ating simulan ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama sina Joel Malasakit Mangorospe at Darlene Olanyo. Kasama ang buong puwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga Luzon, magandang umaga Visayas, magandang umaga Mindanao at sa lahat po ng mga nakatutok na sa DWWW 774 at nakikinig na rin po sa 107.9 DWHT FM sa Dagupan City. Ganon din po sa mga nakatutok at nanonood sa Facebook Live at YouTube at sa ating mobile app ngayong umagang ito. Araw ho ng Webes na ho, June 19, malasakit ni Thursday, narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At po sa ating headline, fuel subsidy patutupad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga maapektuhang sektor sakaling sumirit ang presyo ng langis dahil sa tensyon sa Middle East. Pagpapatupad ng mandatory repatriation sa mga Pinoy sa Israel at Iran hindi pa kailangan ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dismayado ho sa resulta ng K-12 program. 104.7 billion pesos na halaga ng floating shabu nasabat sa Cagayan. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. inatasan ng PNP at PCG na sirain agad ang mga nakukumpiskang iligal na droga. Sino nakahuli nito? PNP ba? O PIDEA? PIDEA. Parang meron ako mga video tsaka picture niya na sendan ako At mga kanyusik, dating presidential spokesperson Harry Roque, binabulaan ng binasura ng The Hague, Netherlands ang hirit niyang asylum. Registration ng Duterte Youth Party List kinansela na ng COMELEC. At sa Metro News naman, San Juan City LGU nagtalaga na ng basaan zones para sa Wata Wata Festival ngayong taon. Sa Technology News, sa Pag-asa nagpatupad ng upgrade sa kanilang weather tracker sa gitna ng panahon ng tag-ulan. Sa Lifestyle News naman natin, monumento ni Rizal sa Luneta Park bubuksan ho sa publiko para sa close-up selfies. Sa atin namang music trivia ngayong petsa, nagsimula ang pagiging #1 sa US single chart ng awitin ni Carole King. Ano ang kantang ito? Alamin. Huhulaan ko. When you're down. Baka yun na. In Alamin natin. trouble. Baka mali ako. At sa balitang kakaiba, mamahaling artwork na upuan sa isang museum sa Italy, nasira. Makaraang upuan ng isang lalaki. Ang tanong, gaano kabigat yun? Alas 6:37 ho ng umaga, kami ho yung mga tagapagbalita, Joel Malasakit, Mangorospe. At Darlene Olanyo. At sa detalye ng mga naglalagab live at totoong mga balita. 774 Balita Ngayon. Mga kaomog, tiniyak po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nakahanda ang pamahalaan na tulungan ng mga sektor na posibleng maapektuhan ng pagtaas ng presyo ng langis dahil sa tensyon sa Middle East. Ayon kay Pangulong Marcos, kabilang sa pinaplansyang ayuda ay ang fuel subsidy para sa mga tsoper ng pampublikong transportasyon tulad ng ginawa noong panahon ng pandemic. Git po ng Pangulo, sineseryoso nila ang usaping ito lalo't posibleng isara ang Strait of Hormuz kapag tumaas pa ang tensyon sa gitnang silangan. We're starting already with the assumption that the oil prices will in fact go up, and I cannot see how it will not, because the Straits of Hormuz will then be blocked if it escalates. The oil cannot come out of its sources, so the prices will certainly be affected. So the subsidies that we have always given, fuel subsidies that we gave to, I remember, if you remember during the pandemic, lalong-lalo na yung mga nagpapasada, yung mga para may hanap buhay naman sila, bigyan natin ng fuel subsidies. Now we will have to do the same for those who are severely affected, stakeholders, by any instability in the price of oil. Yes, it's a serious problem. Sa ilalim ng batas, ipinatutupad ang fuel subsidy sa sandaling sumirit sa $80 kada bareles ang presyo ng krudo sa world market. Noon na rin sinabi ng palasyo na mahigpit na nakamonitor ang Department of Energy sa sitwasyon sa Middle East at nagsasagawa na rin ho ng 30-day inventory ang mga kumpanya ng langis. 774 Balita Ngayon.
Hindi pa ipag-uutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mandatory repatriation para sa mga Pilipino sa Israel at Iran sa gitna ng nagpapatuloy na tensyon sa Middle East. Ayon kay Pangulo Marcos, ipinaubayan na nila sa mga Pilipino doon ang pagdesisyon kung uuwi sila sa Pilipinas. Nakahanda naman anya ang pamalaan na umalalay lalo't patuloy nilang tinututukan ang sitwasyon sa rehiyon. Pero aminado ang Pangulo na hamon sa kanila ngayon ang paghahanap ng ibang ruta pabalik sa Pilipinas dahil maraming paliparan ang sarado dahil sa nagpapatuloy na tensyon. No, not yet. We generally leave it to each individual or each family to decide for themselves whether or not they feel safe or whether or not they would like to be evacuated. We have already contacted all our nationals and asked them if they want to be evacuated. Some have asked to be evacuated out of Israel. Some now, nung una, sa Iran, ayaw nila munang umalis. Pero ngayon, meron nang sinasabi na kailangan, wala silang, natatakot na sila kaya nagpapatulong na makalabas. Ang naging problema natin sa pag-evacuate sa kanila ay dahil sa gera, maraming sarado na airport. Kaya nag-ahanap tayo ng ruta kung saan sila mailabas. Samantala, sinabi naman ng Department of Foreign Affairs o DFA na nasa 26 na Pilipino ang mapapauwi na sa bansa mula Israel sa darating na weekend. Ayon kay DFA Undersecretary Eduardo De Vega, maaaring mag-exit sa Israel ang mga Pinoy sa pamamagitan ng border patungong Jordan habang suspindido pa ang flight operation sa Israel dahil sa gera. Bukod sa mga Pilipino sa Israel, inihahanda na rin ng DFA ang repatriation ng 17 Pinoy sa Iran na nais na ring makabalik ng Pilipinas. Isa pang balita, second quarter nationwide simultaneous earthquake drill isasagawa ang ngayong araw. Angel Garcia sa report. Kasado na ngayong araw ang second quarter nationwide simultaneous earthquake drill. Ayon sa Office of Civil Defense, magiging venue ng ceremonial pressing of the button ang Dipolog City Sports Complex sa Zamboanga del Norte, ganap na alas 9 ng umaga. Kasunod dyan, hinihikayat ng OCD ang publiko na aktibong makilahok sa sabayang earthquake drill. Tampok dito ang iba't ibang scenario-based drill gaya ng mass casualty management, hazardous materials response, fire at oil spill containment, water at high-angle rescue, debris clearing, looting control, aeromedical evacuation at collapsed structure search and rescue. Sama-sama makikilahok dito ang mga LGU, NGO, volunteer groups, government agencies at private sector upang matiyak ang mabilis, maayos at coordinated na pagtugon sa sakuna. Angel Garcia ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Angel Garcia. 774 Balita Alas Ngayon. 6:42 na ho ang tamang oras sa buong kapuluan. Sa ibang balita, aminado po si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bigo ang K-12 program sa layunin nitong maihanda ang mga estudyante sa trabaho. Sa podcast ng Pangulo, sinabi nitong walang naging advantage ang K-12 dahil hindi naman nakakakuha ng trabaho ang mga mag-aaral kahit pag-graduate na sila ng senior high school. Ayon pa sa Pangulo, tulad din siya ni Senator Jingo Estrada na dismayado sa K-12 program at nais na itong ipawalang bisa. Gayunman, inihayag ng Pangulo na nasa kamay na ng Kongreso ang magpapasya kung aamyendahan o tuluyang ipapawalang bisa ang K-12 law. Ngunit habang umiiral pa ang batas, sinabi ng Pangulo na inatasan niya si Education Secretary Sani Angara na pagandahin ang programa. Sa 10 years, wala namang advantage. Wala namang naging advantage. Hindi rin nakukuha sa trabaho. So that's his frustration. And that's also my frustration. So we'll see what the Congress will do. But while the law is still K-12, basta't ang sinabi ko kay Sec Sani, Yes. Angara, pagandahin natin ng husto habang nandyan pa yan. Yan po si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Samantala, Kamara pinagko-comply muna sa hinihingi ng Senate Impeachment Court bago magreklamo. Condi Batak sa detalye, Condi. Mag-comply muna bago magreklamo. Ito ang payo ni Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tunggol sa naging pahayag ng tagapagsalita ng prosecution team na si Attorney Antonio Bucoy
na hindi na kailangan magsumite ng Kamara ng resolusyon na itutuloy ng 20th Congress ang impeachment trial. Ayon kay Tonggol, nasa desisyon na ng Kamara kung susunod at magsusumite sila ng naturang resolusyon, pero paalala niya, ito ay utos ng Korte na Senate Impeachment Court. Kinwestiyon din ng Impeachment Court ang kahandaan ng Kamara dahil sa halip na sagutin kung natanggap na ang entry of appearance ad cautelam ng defense lawyers ay sinasabi nilang walang epekto at walang mabigat na prejudice kung hindi ito matanggap ng mababang kapulungan. Sinabi ni Tonggol na kung totoong handa ang Kamara ay dapat mayroong opisinang tumanggap sa entry of appearance ng depensa. Maliban pa rito ay wala pa rin naisusumite ang Kamara na resolusyon na sumunod sa tamang proseso ng paghahain ng impeachment case ang mababang kapulungan. Kuan de Batak ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat sa iyo, Conde Bata. 774 Balita Ngayon. Aabot sa 104.7 billion pesos na halaga ng illegal na droga na palutang-lutang sa baybayin ng Cagayan ang nasabat ng mga otoridad. Ayon sa PIDEA, isang sako na may bigat na 15 kilograms at naglalaman ng 15 plastic pack ng hinihinalang shabu ang nadiskubre noong June 16 sa katubigang sakop ng Babuyan Island at Gonzaga, Cagayan. Ang naturang illegal na droga ay may street value na abot sa 102 million pesos. Nang sumunod na araw, June 17, panibagong 400 grams na package ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga naman ng 2.72 million pesos ang namataang palutang-lutang sa bahagi ng Camiguin Island at Cape Engaño sa Barangay San Vicente, Santa Ana, Cagayan. Ang naturang mga illegal na droga ay agad i-turn over sa PIDEA Regional Office 2 at PNP Regional Office 2 ng mga mangingisdang nakakuha sa mga ito. Samantala, sa podcast naman ng Pangulo, sinabi nitong inatasan na niya ang Philippine National Police at Philippine Coast Guard na tiyaking hindi maibabalik sa merkado ang mga nakukumpiskang illegal na droga. Ipinagutos rin ng Pangulo na hulihin ang mga malalaking drug syndicate at drug lord. We still have a drug problem in this country. Siyempre, pumapasok pa rin yung sabu. So, sabi ko, continue to pero yung hulihin niyo yung malalaki. At saka puntahan ninyo yung kung saan pumapasok. Yun ang isara natin. And we're slowly doing that. Ito ngayon, sinabi ko sa Coast Guard at saka sa PNP, bantayan na ninyo kasi ayokong bumalik sa merkado yan. Sirain na ninyo kagad as quickly as possible and make sure na nandoon kayo para pag sinabing so many tons, ilang tonelada, yun talaga ang nandyan. Hindi nababawasan. Bilangin ninyo ng gusto. We still have a drug problem. Yan po ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Samantala, General Nicolas Torre III, epektibo sa trabaho kaya napili ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maging PNP Chief. Narito po ang report ni Chanel Salazar. Sa unang pagkakataon, ipinaliwanag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung bakit si General Nicolas Torre III ang pinili niyang maging hepe ng Philippine National Police. Ayon kay Pangulong Marcos, hindi sapat na bumaba lamang ang antas ng krimen at tumaas ang drug seizures dahil mas mahalagang maramdaman ng publiko na ligtas sila sa kanilang komunidad. Giit ng Pangulo, importanteng komportable ang bawat Pilipino at ang kanilang mga anak na maglakad sa gabi. Sa ganitong klaseng trabaho, anya nakita ni Pangulong Marcos ang pagiging epektibo ni Torre kaya napili niya itong PNP Chief. Kasunod nito ay agad nilang sinimula ng Cops on the Beat kung saan pinalalakas ang presensya ng mga pulis sa mga lansangan para maibalik ang tiwala ng taong bayan at masiguro ang kanilang kaligtasan. In terms of the police, isa lang ang iniisip ko, that people are safe. Now, it's like Caesar's wife. You're not just safe. It's not sufficient that you are safe. You must feel safe. Even if the statistics are telling you crime rate is down, drug seizures are up, that's not enough. People should feel comfortable to walk in the night around their neighborhood, that they can send their child to the sari-sari store. Yun ang kailangan. Kaya ginawa namin, and I saw si Nick Torre is effective at that. And so that's why we, in the end, we chose him for PNP. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Chanel Salazar. 774 Balita Ngayon. Kaming isang minuto bago mag alas 7 ng umaga sa mga iba pang naglalagab live na balita.
Pinabulaanan po ni dating presidential spokesperson Harry Roque ang naging pahayag ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na tinanggihan ng The Hague, Netherlands ang hirit niyang asylum. Pababatid na sinabi ni Remulla na may natanggap siyang impormasyon na ibinasura ng The Hague ang hirit ng asylum ni Roque at ipinasa na ito sa Germany. Ayon kay Roque, fake news sa binahaging impormasyon ni Remulla. Inihayag pa ni Roque na kasalukuyan na siyang nasa The Hague at ang pagbisita niya sa Germany dahil sa imbitasyon ng Filipino community doon. Sinabi pa ni Roque na hindi na kailangan ng Marcos administration ng bilyong pisong confidential at intelligence fund upang itrack ang kanyang lokasyon dahil maaari naman anyang i-check ang kanyang Facebook account at malalaman na kung nasaan siya. Paglaban naman sa fake news, bahagi ng preparasyon para sa SONA ni PBBM. Detalye ni Grace Mariano. Grace. Muling nagpulong ang mga opisyal mula sa Office of the President, Senado at House of Representatives bilang bahagi ng preparasyon sa ika-4 na State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa pulong ay hinikayat ni House Secretary General Reginald Velasco ang Presidential Communications Office na paghandaan din ang paglaban sa fake news na posibleng ipakalat sa iba't ibang social media platforms ilang araw bago ang SONA at pagkatapos. Hinggil dito ay binigyan din ni PCO Secretary J.B. Ruiz ang kahalagahan na nagkakaisa o magkakaugnay ang mensahe ng mga kaukulang ahensya ng pamahalaan na nangunguna sa paghahanda sa SONA. Ayon kay Ruiz, importante na ang mensahe na ipaparating ng gobyerno ay consistent at madaling maunawaan ng publiko. Dagdag pa ni Ruiz, kailangan ding tutukan at itama ang mga maling impormasyon na maaaring ipakalat sa internet habang naghahatid ng SONA si Pangulong Marcos. Samantala, inilatag na rin sa pulong ang SONA invitation, calendar, magiging takbo ng programa, pati ang plenary at room assignments, gayon din ang security at protocol arrangements at medical updates. Binigyan din ng hanggang June 23 na deadline ang iba pang ahensya para magsumite ng listahan ng mga bisita sa SONA. Ito si Grace Mariano para sa DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat sa iyo, Grace Mariano. 774 Balita Ngayon. Kinumpirma ni COMELEC Chairman George Garcia na kanselado na ang registration ng Duterte Youth Party List. Ayon kay Garcia, sa botong 2-1 sa isinagawang deliberasyon ng COMELEC 2nd Division na pagdesisyon ng kanselahin na ang pagkakarehistro ng Duterte Youth. Dilinaw naman ni Garcia na hindi pa pinal ng naturang desisyon dahil maaari pang maghain ng motion for reconsideration ng Duterte Youth. Kaugnay nito, binibigyan ng COMELEC ang Duterte Youth ng 5 araw para maghain ng apela. Dahil hindi pa pinal, wala pa itong epekto sa pagkakapanalo na nasabing grupo noong nakarang eleksyon kung saan nakakuha sila ng 3 upuan sa Kamara. Sinabi pa ni Garcia na ang naturang desisyon ay batay sa kaso na isinampa laban sa Duterte Youth. Halos 5 taon na ang nakalilipas ukol sa umano'y kabiguan nitong magsumite na accreditation requirements. Samantala, pagbabayad ng 28 billion pesos just compensation sa mga may-ari ng Hacienda Luisita kinundinan ng mga magsasaka. Gina Mape sa report. Mariing kinundina ng kilusang magbubukid ng Pilipinas ang desisyon ng Korte Papias na nag-aatas sa Department of Agrarian Reform at Land Bank of the Philippines sa bayaran ng mahigit 28.488 billion pesos bilang just compensation ang mga pamilyang Cojuangco, Aquino at Lorenzo. Ayon sa KMP, ang desisyon ng Appellate Court ay patunay na walang hanggang injustisyang dulot ng Comprehensive Agrarian Reform Program sa mga manggagawang bukid at ng magsasakang matagal lang niloloko ng huwad na reforma sa lupa. Iginiit ni Danilo Ramos, ang tagapangulo ng KMP, habang ang mga tunay na nagbungkal ng lupa ay pinaslang, pinalayas at sinupil ang mga nagkamal ng kita mula sa monopolyong pag-aari sa lupa ay ginagantimpalaan pa. Giniit pa ni Ramos sa ilalim ng CARP, ginawang negosyo ang reforma sa lupa hindi para tunay na mamahagi ng lupa kundi para magbenta. Ipasok sa land conversion at land stock relation ang mga lupain. Ang Hacienda Luisita anya sa ngayon ang pinakamalinaw na halimbawa ng kawalan ng intensyon ng pamahalaan na solusyonan ang problema sa lupa sa ilalim ng CARP at ng New Emancipation Act. Mas lalo anyang lumalawak ang legal na balangkas ng pang-aagaw ng lupa mula sa mga lehitimong benepisyaryo nito. Naniniwala ang KMP na hindi na dapat bayaran ng pamilya Cojuangco, Aquino pati na ang mga Lorenzo na may malaking sabi na rin sa Hacienda Luisita. Sa halip ay ilaan nila ang sapat na pondo para sa ayuda, suporta at produksyon at kompensasyon sa mga magbubukid. Ako si Gina Mape ng DWWW
774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Gina Mame. 774 Balita Ngayon. 6 na minuto na lamang po bago alas 7 ng umaga. Kami pa rin po yung mga tagapagbalita Joel Malasakit Mangorospe. At Darlene Olanyo. At si Papang naglalagab live at totoong mga balita. Metro News. Metro News. Sa Metro News, nagtalaga na ho ang San Juan City LGU ng basaan zone sa lugar kung saan maaring gawin ang basaan kaugnay sa pagdiriwang ng Wata Wata Festival 2025 sa June 24. Ito ay upang hindi na maulit pa ang nangyari noong 2024 kung saan nag-viral si Boy Dila dahil sa pambabasa ng mga motoristang dumaraan lamang at ayaw mabasa. Sinalabas na guidelines si San Juan City Mayor Francis Zamora na kasaad na itinalagang basaan zones ang pinaglabanan road sa pagitan ng N. Domingo at P. Guevara Streets. Mari lamang magsagawa ng basaan mula alas 7 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Ipagbabawal naman sa loob ng basaan zones ang paggamit ng maruming tubig, pwersahang pagbubukas sa mga sasakyan, pananakot at pananakit ng mga individual, pag-akyat o pag-uga sa mga sasakyan, pambabasa sa iba na wala sa basaan zones, operasyon ng hindi otorisadong fire trucks at paggamit ng highly pressurized water spray. Magpapatupad din ang San Juan City LGU ng liquor ban mula 12:01 na madaling araw hanggang alas 2 ng hapon ng June 24. At sino mang mahuhuling lalabag ipapatawan ng 5,000 pesos na multa at 10 araw na pagkakakulong. Foreign exchange rates. Foreign exchange rates. Narito naman ang update sa ating foreign exchange rates. Ang palitan ng piso kontra dolyar ay nasa 56 pesos and 58 centavos, 64 pesos and 97 centavos naman ang palitan ng piso kontra euro, habang ang British pound ay nasa 76 pesos. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Real ay nasa 15 pesos and 8 centavos, habang ang Japanese yen ay nasa 39 centavos. Lotto results. Lotto results. Narito na ho ang lumabas na winning combination sa Grand Lotto 655 na binola kagabi. May nanalo kaya? June 18 ha? Ito na, numero 3, 45, 5, 18, 21 at 28. Wala namang nakapag-uwi ng 51,481,844 na jackpot prize. Ang lumabas naman na numero sa 645 Mega Lotto ay 29, 15, 44, 05 or 5, 8, 31. Wala ring hong nakapag-uwi ng jackpot prize at 21,125,006.60 centavos. Better luck next time. Science and technology. Science and technology. Pag-asa nagpatupad ng upgrade sa kanilang weather tracker sa gitna ng panahon ng tag-ulan. Detalye po ihatid ni Rose May Miranda. In-upgrade ng Pag-asa ang interactive weather tracker nito upang maging mas tumpak at accessible ang impormasyon hinggil sa lagay ng panahon sa bansa. Ang Pag-asa National Hydromet Observing Network o Panahon ay nagbibigay ng near real-time information mula sa mga weather station ng Pag-asa sa buong bansa na nagpapakita ng mga detalye sa pag-ulan, temperatura, humidity at hangin. Naglalahad din ito ng mga weather forecast gamit ang datos mula sa European Center for Medium Range Weather Forecast. Inilunsad noong Lunes, ang mga pagpapahusay sa weather tracker na Panahon ay nagtatampok ng gridded forecast integration na nag-aalok ng pinabuting spatial accuracy para sa rainfall accumulation, temperatura, hangin at pressure. Magagamit na rin ngayon ng mga user ang mga clickable grid point, time slider at mga location-based search function sa pag-navigate sa interactive map. Samantala, ang lahat ng mababala sa rehiyon ay pinagsama-sama sa isang centralized alert system na nilagyan ng label gamit ang mga color-coded marker na may hazard information na ginagawang mas madaling ma-access ng publiko ang mga critical weather advisory. Gamit ang Panahon, masusuri ng mga user ang kasalukuyan at tinatayang lagay ng panahon, gayon din na makakatulong ito para sa maagang babala at mas mahusay na paggawa ng desisyon sa mga sitwasyong nauugnay sa panahon. Manatiling may kaalaman sa agham at teknolohiya sa gitna ng pagiging moderno ng ating mundo. Ako si Rose May Miranda, ng DWWW 774, Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Rose May Miranda. Lifestyle News. Lifestyle News. Lifestyle News. Ito po, monumento ni Rizal sa Luneta Park bubuksan sa publiko para sa close-up selfies. Atid po ni Mika Fajardo. Mika. Sa pagdiriwang na ika-160 araw na anibersaryo ng kapanganakan ni Jose Rizal ngayong araw,
Bubuksan ng National Parks Development Commission o NPDC ang site na lampas sa karaniwang mga harang sa Rizal Monument sa Maynila upang payagan ng publiko na kumuha ng close-up selfies kasama ang rebulto ng pambansang bayani. Ayon sa NPDC, pinahihintulutan ng publiko na makalapit lagpas sa bollards sa paligid ng monumento ni Rizal. Kasabay nito ang paalala na maging maingat sa wastong ugali kapag kumuha ng larawan sa monumento. Karaniwang hindi pinahihintulutan ng mga bisita na lumapit sa monumento na binabantayan ng Marine Security and Escort Group na Philippine Marine Corps. Sa isang Facebook post naman, inanunsyo ng NPDC ang lineup ng mga aktibidad para sa okasyon, kabilang ang Rizal Up Close event mula 10 a.m. hanggang 4 p.m. Isang wreath-laying ceremony naman ang gagawin sa ganap na alas 8 ng umaga bilang pagpupugay sa buhay at pamana ni Rizal. Magsisimula naman sa ganap na alas 10 ng umaga ang mga interactive activities sa Nole Metangere Garden na magtatagal hanggang alas 4 ng hapon. Kabilang dito ang Mirroring Rizal, kung saan ang mga bisita ay maaaring kumuha ng mga mirror selfies at pagnilayan ang tanong na ano ba ang ibig sabihin ng pagiging isang modernong bayani sa iyo. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat sa iyo, Mika Fajardo. Music Trivia. Music Trivia. Sa atin namang music trivia, ngayong petsa nagsimula ang pagiging number 1 sa US single chart ng awitin ni Carole King. Ano ang kantang ito, alamin po natin sa music trivia ni Kenny Gacosta. Blessed Thursday morning, narito na ang hatid ko sa inyong music trivia. Ngayong petsa, June 19 taong 1971, nagsimula sa pagiging number 1 sa US singles chart ang awiting I Feel the Earth Move ng American singer-songwriter and musician na si Carole King. Tumagal ng 5 linggo sa number 1 spot ang naturang kanta na isinulat mismo ni King. Ang I Feel the Earth Move ay bahagi ng ikalawang studio album niya noong 1971 na may titulong Tapes 3 na bumenta ng milyon. Maliban sa US singles chart, pumasok din sa top 10 music chart ang naturang awitin sa Australia at United Kingdom. Ginawara ng Recording Industry Association of America o RIAA ang I Feel the Earth Move ni Carole King ng Gold Record Award at pinangalanan bilang isa sa 365 songs of the century. Kasama rin ang isa pang kanta niya na It's Too Late. At yan, hatid ko sa inyo music trivia. Ako si Kenny Gacosta ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Kenny Gacosta. Okay, mamaya i-play natin I Feel the Earth Move Under My Feet. Parang wala ako sa tono. Mamahaling artwork na upuan sa isang museum sa Italy, nasira makaraang upuan ng isang lalaki. Balitang kakaiba ni Doc Justin. Doc. Yes, good morning, Joel at Erlene at lahat ng ating mga ka-music. Narito nating balitang kakaiba ngayong araw na ito. Nanawagan ng Italian Museum na Palazzo Maffi sa mga bibisita sa museo na bigyang pagpapahalaga at respeto ang mga artwork. Ito ay makarang masira ng isang lalaki ang isang mamahaling art piece matapos itong upuan. Ang nasirang upuan ay tinawag na Van Gogh's chair Van Gogh chair na likha ng Italian artist na si Nicola Bola at inspired sa painting ni Vincent van Gogh noong 1888 na Van Gogh's chair. Hindi lang basta upuan ang naturang art piece dahil nababalot ito ng daang peraso ng Swarovski crystals. Ayon sa ulat, kasama ng lalaki ang isang babae na nagpo-pose para sa picture sa naturang art piece. Noong una ay nagpapanggap lang ang lalaki na upo sa upuan pero nakikita sa security footage na tuluyan niya itong inupuan hanggang sa bumigay ito at nasira. Matapos ng insidente ay parang walang nangyaring tumakas lang ang lalaki kasamang babae. Ay report naman ng museum sa mga pulis ang nangyari at patuloy pang inaalam ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng dalawa. Inilabas naman ng museo ang CCTV footage ng insidente para magsilbing paalala na rin sa mga bibisita sa museo na itrato ang ng may pagpapahalaga at respeto ang mga artwork. Yan na. Kaya bago pumunta ng museo, dapat muna may
may common sense. Pag nakitang bawal, huwag nang hawakan. Kasi alam mo, ginagawa nila yung mga ganon para ma-preserve. Kasi minsan yung mga sensitibo na yung mga yan no? Pagka nahawakan, nagkukos ng pagkasira. So ganon ang dahilan noon. Para ma-preserve, pakita pa ng future generation. Alright. Yan ang balitang kakaibang reto ko si Doc Justin. Just out na ko. Maraming salamat. Thank you. Thank you, Doc Justin. At yan po ang kabuuan ng ating balitaan ngayong araw na ito ng Webes na ho, June 19, 2025. At syempre sa ating katanungan ngayong umaga. Alright. Payag ba kayo sa piso na taas pasahe sa jeep sa gitna po ng sunod-sunod na oil price hike? I-text lamang po sa 0929-321-8738 ang inyong mga opinion. Pwede rin po kayo mag-comment sa ating Facebook Live, ganon din po sa ating YouTube channel. Okay, at yan po ang kabuuan ng ating balitaan. Ngayong araw na ito, kami po ang inyong mga naging tagapagbalita. Darjin Olanyo. Ako naman po si Joel Malasakit Man Gorospet. Ito po ang 774 Balita Ngayon. Oras alas 7:05 na po ng umaga. 774 Balita Ngayon.